Tahimik ang umagang yon sa malaking bahay ng mga Vasquez. Nasa veranda si Megan, nakaupo sa harap ng lumang wooden table, hawak ang isang lumang larawan. Ang larawan ng kanyang ina na si Elena Vasquez na nakangiti. Nakasuot ng simpleng white dress habang hawak-hawak siya nung bata pa. Matagal niya nang hindi tinitignan yon, pero ngayong umaga, parang bigla siyang tinawag ng alaala. Sa bawat tingin niya sa mukha ng ina, ramdam niya pa rin ang init ng yakap na matagal nang nawala. "Mom?" Mahinang sabi niya, habang pinupunasan ang gilid ng frame. "Sana nandito ka pa." 7 taong gulang pa lang si Megan noon. Nakaupo sa gilid ng kama, habang nakatingin sa ina niyang mahina na ang katawan. "Megan?" Tawag ni Elena. Mahina ang boses. "Halika rito, anak." Lumapit siya, hawak ang maliit na stuffed toy. "Ma, sabi ni Dad, gagaling ka daw." Ngumiti si Elena. "Oo, gagaling ako kapag palagi mong inalagaan ang sarili mo." "Promise, Mom, hindi ako iiyak." "Good girl." Mahinang tumawa si Elena. Hinaplos ang buhok ng anak niya. "Maging mabait ka lagi, ha? Kahit kanino, lalo na sa dad mo." Kinabukasan, hindi na nagising si Elena. Sa murang edad namulat sa realidad si Megan. Lumipas ang panahon, naging abala ang ama niya, si Engineer Arturo Vasquez, sa kanilang negosyo. Kahit mahal niya ang anak, madalas ay nasa site ito o sa meeting. Hanggang isang araw habang nasa hapag sila ni Megan, may ipinakilala ito. "Anak, may gusto ako makilala mo." Nilingon ni Megan ang pinto. Pumasok ang isang babae. Maikli ang buhok, malawak ang ngiti, maayos manamit, at halatang maingat sa kilos. "This is Veronica. Matagal ko na siyang kaibigan. Ito naman si Bianca, ang nag-iisang anak niya." Ngumiti si Bianca. Halos kaedad ni Megan pero mas sosyal ang dating. "Hi, you two." Tahimik lang si Megan. Bumalik siya sa pagkain pero pinilit siyang kausapin ni Veronica. "Alam ko mahirap mawalan ng mommy. Pero gusto ko malaman mo hindi ako nandito para palitan siya. Gusto ko lang maging kaibigan mo." Napatingin si Megan sa ama. Ngumiti ito at parang humihingi ng pag-unawa. Kaya kahit may kaba, tumango siya. "Okay po." At sa mga sumunod na buwan, naging mabait nga si Veronica. Laging may baong pagkain, laging nakangiti, laging tinutulungan si Megan sa homework. Minsan pa nga binibilhan siya ng damit o dinadala sa salon. Si Bianca naman palaging masigla. Lagi siyang nagyayayang manood ng movie, mag-shopping, o magpalit ng hairstyle. Sa una parang totoo. Parang pamilya ulit sila. Ngunit sa mga sumunod na taon unti-unting may nagbago. Minsan di na siya sinasama sa mga lakad. Nag-iba na ang pakikitungo at tono ng pananalita nila. "Megan, sabi ni Mama ko raw dapat sa front seat." "Alright." Simpleng sagot niya at umupo sa likod. "At sabi rin ni Mama's okay ko ako muna ang sasama sa daddy mo sa event. Ikaw naman, mahiyain ka eh." "That's fine." Mahinahon ulit niyang sagot. Minsan, naririnig niya ang boses ni Veronica sa telepono sa opisina ng ama. Kailangan niyang maramdaman na may bago na siyang pamilya. Hindi siya marunong sumabay, Arturo. Hindi siya pwede maging sentro ng kumpanya kung ganyan siya kabata at kareserba. Walang sagot ang ama, pero mula noon, madalas na siyang manahimik kapag usapang pamilya. Hindi niya alam kung sinasadyang hindi siya ipagtanggol o kung pagod na lang talaga ang ama niyang harapin ang gulo. Nakatingin pa rin siya sa lumang litrato ng ina. Habang nasa veranda, rinig niya mula sa loob ang halakhak ni Veronica at Bianca. Lumapit si Yaya Rosa, ang matagal na nilang kasambahay. May edad na at parang anak din ang turing nito kay Megan. "Megan anak, juice oh. Hindi to sobrang tamis. Alam kong ayaw mo na sobrang tamis." "Salamat, Yaya." "Kanina ka pa tulala dyan. Iniisip mo na naman ang mom mo." "Opo, Yaya. Kung nandito lang po siya, siguro iba tong bahay na to." Umupo si Yaya Rosa sa tapat niya.
Puhunasan mo ng mom mo. Siguradong proud yun sa'yo. Hindi ka nagbago, mabait ka pa rin. Kahit anong gawin sa'yo ng iba, kahit paano ka man tratuhin ng mundo. Ngumiti si Megan, pero hindi umabot sa mata. Bandang hapon dumating siya sa Vasquez Construction Group, ang kumpanya ng kanyang ama. Pagbaba pala ng kotse, agad siyang nilapitan ng gwardya. Good afternoon, Ma'am Megan. Habang papasok siya sa lobby, napansin niya ang malaking poster sa dingding. Nakalagay doon ang pangalan ni Bianca bilang project head ng isang resort development. Napahinto siya. Naramdaman niyang parang may humaplos na lamig sa kanyang batok. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, nakita niya si Bianca na nakaupo sa mesa. Oo, sa mesa niya mismo, habang pinapakita ang presentation sa ilang board members. This is the design concept we'll propose. Simple pero high-end, classy pero may modern touch. Paliwanag ni Bianca at confident ang tono. Napansin siya ng isa sa mga staff. Ma'am Megan, nandito na po kayo. Tumigil si Bianca sa pagsasalita, tapos ngumiti ng pilit. Oh, Megan, I just want showing them your draft, no? Of course, with few improvements. Improvements? Tanong ni Megan pero malamig ang tono. Sa kabila nito, mahinahon pa rin. Yes? Sabat ni Veronica. Bianca just made it more appealing. Alam mo naman anak, medyo technical ka minsan. Kailangan din ng feminine touch. Tumahimik si Megan. Pinagmasdan niya lang ang bagong slides at nakita na binago nga. Ang layout, ang theme, pati pangalan ng author sa dulo ng presentation, pinalitan ng pangalan ni Bianca. Okay. Okay? Ngumiti si Veronica. Good girl. Alam kong ayaw mo ma-stress ang daddy mo sa mga maliliit na bagay. At habang naglalakad siya palabas, marahang napahawak si Megan sa kwintas. Ang tanging naiwan ng kanyang ina. Kinabukasan, tahimik ang buong conference room habang isa-isang pumapasok ang mga directors. Malalaking tao sa industriya, may ilang dating business partners ng ama ni Megan, may ilang loyal employees na nagsimula pa nung bata siya. Nasa dulo ng mahahabang mesa si Arturo Vasquez. Matikas pa rin sa edad, ngunit halatang napapagod na sa paulit-ulit na corporate drama. Sa kanan niya, nakaupo si Veronica. Elegante pero matalim ang mga mata at sa tabi nito si Bianca. May kumpiyansang tila siya na ang susunod na tagapagmana. Si Megan, naka-gray power suit. Walang masyadong jewelry maliban sa simpleng relo at may ngiti ng taong alam kong kailan kikilos. Nang magsimula ang meeting, agad nagtaas ng kamay si Bianca. I'd like to start, Dad. My proposal focuses on modern design for our Batangas project. All glass facade, minimalist concept, high-end appeal. Ito ang mag-aangat ng image ng Vasquez Construction. Isang director ang tumangutango. Sounds good. Pero how about the cost implications? Agad sumabat si Veronica, malambing pero halatang matalim. Don't worry about that, Mr. Rivera. We can adjust later once investors come in. We'll make it work. Tahimik lang si Megan. Pinagmamasdan silang parang chess player na nag-aabang ng maling galaw. Pagkatapos ni Bianca mag-present ng slides, marahang tinulak ni Megan ang laptop niya palapit. Dad, may I present my findings? Go ahead. Lumabas sa screen ang cost breakdown projected para sa lahat. I reviewed Bianca's proposal and found discrepancies. The design is visually impressive, yes, pero may overspending sa materials. Around 15 million over budget. That's not including future maintenance for full glass panels in tropical climate. Nagsimula ang bulungan sa paligid. 15 million? That's significant. Sabi ni Mr. Ong, isang senior engineer. Exactly. Dagdag ni Mr. Lopez. And with heat expansion, glass walls are prone to cracks. Hindi rin practical sa humidity natin. Umirap si Bianca. Excuse me, but I'm focusing on innovation. Hindi lahat ng bagay dapat tinitipid. Ngumiti si Megan, hindi nagtaas ng boses. Innovation is good, Bianca. Pero kung di mo kinukwenta ang practicality, it becomes a liability. Hindi lahat ng maganda matibay. Wow!
Sabat ni Veronica at pilit na tumawa. Megan, sweetheart, you're overanalyzing things again. Numbers aren't everything. Investors look for vision, for creativity, and stability. Putol ni Megan at diretso pero kalmado. Kasi kapag bumagsak ang building, vision won't matter. Si Mr. Rivera napailing. Halatang impressed. She has a point. We've already had one failed project 5 years ago. Dahil puro design, walang foresight. Tumikim si Veronica halatang naiirita. Arturo, are we seriously entertaining this? She's embarrassing her sister in front of the board. Mabilis na sumagot si Megan ngunit elegante pa rin. I'm not embarrassing anyone. I'm protecting the company. May kumindat na isa sa mga board members kay Megan. Well, I must say she's talking sense. Budget and longevity should always come first. Agreed. Sabi ng isang matandang lalaki. Megan's approach is grounded. Hindi lang aesthetics, structure, and sustainability. Exactly. Dagdag ni Mr. Lopez. Let's not chase trends. Let's build legacy. Kita sa mukha ni Bianca ang pamumula, habang ang ngiti ni Veronica napalitan ng pilit na tawa. Wow! Grabe ah! Sabat ni Bianca sa sarkastikong paraan. So what now, Megan? You think you're smarter than everyone else here? Hindi naman. I just respect the data more than assumptions. Tumawa ng mahina ang ilang board members. Napahawak si Veronica sa braso ni Bianca. Halatang pigil na ang inis. Arturo, you can't let this continue. She's undermining family unity. Tahimik si Arturo sa loob na ilang segundo bago nagsalita. Business ito, Veronica, hindi family dinner. Megan raised valid concerns. We'll adopt her recommendations. Biglang natahimik si Veronica. Nakatingin lang si Bianca sa ama at nanlilisik ang mata. Dad, ang unfair mo! You're always taking her side. Meeting adjourned. Sabi ni Arturo sa katumayo. Nang tuluyan ang lumabas si Veronica at Bianca, pareho silang tikom ang bibig pero halatang nagngingit-ngit sa hiya. Tahimik ang buong mansyon ng mga Vasquez ng gabing yon. Bumagsak ang handbag ni Veronica sa sofa, kasabay ng malalim na buntong hininga. She humiliated us in front of the boards, Bianca. Halos sigaw niya habang tinatanggal ang pearl earrings niya. In front of your father's people. Naka-cross-arm si Bianca sa tapat ng vanity mirror. Nakaroba pa. Halatang hindi makatulog sa inis. Hindi na ako napahiya, Mom. She made me look stupid. Lahat sila pumabor sa kanya. Like she's the golden child. Of course. Dahil anak siya ng unang asawa. The perfect daughter. The real Vasquez. I hate this. Kinuha ni Veronica ang wine glass mula sa side table at nilagok yun ng dire-diretso. Do you know what's worse? Your father didn't even defend us. He let her insult you. Na parang wala tayong halaga. Then let's make her regret it. Sabi ni Bianca ng diretsahan. She wants to play smart? Let's see how far that brain takes her without daddy's trust. Ngumiti si Veronica ng mabagal at kita ang panganib doon. Oh sweetheart, that's my girl. Bulong niya at marahang hinahaplos ang buhok ng anak na si Bianca. We don't fight her with anger. We fight her with control. Control? Tanong ni Bianca at nakakunot ang noo. Of course, your father trusts her because she looks competent. But what if she makes mistake? A small one. Enough to make her look careless. Enough for Arturo to start doubting her. Napataas ang kilay ni Bianca. You mean sabotage? Ngumisi si Veronica. We don't call it like that. We call it strategy. Tahimik si Bianca sandali bago ngumiti. I like that. Pero paano, Mom? Si Megan sobrang maingat. Hindi basta-basta nagkakamali. Every perfect person has a crack somewhere. You just have to find it. Tahimik ang buong engineering floor. Tanging tunog ng printer at tikatik ng keyboard ang maririnig. Nakatayo si Megan sa gitna ng departamento. Naka-white blouse at pencil skirt. Nakatali ang buhok, pero may ilang hibla na lumalapat sa pisngi niya, habang nakatutok sa mga blueprints sa mesa.
Ma'am Megan, ito na po yung revised layout na pinasuri niyo. Good. Double check the foundation calculations ha. Ayoko magkamali tayo sa load estimate, lalo na sa northern wing. Malamig pero mahinahon ang tono ni Megan habang pinipirmahan ng dokumento. Napatingin ang lahat ng bumukas ng pinto. Isang lalaki naka-long sleeve polo, rolled up hanggang siko, may dalang tablet at clipboard, matangkad at may matalim na tingin. Hard features pero soft ang ngiti. Good morning everyone. Bating niya, confident pero magalang. I'm Jake Lorenzo, newly hired structural engineer. Nagbulungan agad ang mga babae sa department. Pero si Megan, deadma. Tumangulang siya ng bahagya bilang pagbati. Welcome to the team, Mr. Lorenzo. Sabi niya at di man lang tumingin ulit at nagpatuloy sa pagsusuri ng layout. Ngunit bago patuluyang makalapit si Drake, narinig nila ang kaluskos ng stiletto. Oh wow! New face! Bulalas ni Bianca habang hawak ang tasa ng kape. Hi, I'm Bianca, operations consultant here, and also Megan's sister. May diin ang huling salita. Parang paalala ko sino ang tunay na may-ari ng apelyido ng kumpanya. Nice to meet you, Miss Bianca. Pero bago pa siya makasagot ng maayos, sinadya ni Bianca ang isang maliit na hakbang paharap at kunwari na dapa, sabay tapon ng kape diretso sa blouse ni Megan. Oh my God! I'm sorry, hindi ko sinasadya. Tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Lahat nakatingin kay Megan. Mainit pa ang kape, napasinghap siya, pero agad niyang inabot ang tissue sa mesa at pinunasan ng sarili, habang kalmado pa rin. Careful next time. Mahinahon niyang sabi. Walang kahit katiting na galit sa tono. Pero bago pa siya makapagpatuloy, mabilis na lumapit si Drake. Are you okay, ma'am? Mukhang mainit pa to. Baka masunog yung balat mo. Mabilis nitong kinuha ang first aid kit sa drawer. Nagulat si Megan pero hinayaan lang na lagyan ni Drake ng ointment ang braso niya. It's fine, Mr. Lorenzo. I can handle it. Still, better be safe than sorry. Napatingin siya sa mga mata nito, kalmado, sincere. Pero mula sa kabilang mesa, nakapamewang si Bianca, halatang naiinis. First day mo pa lang, Mr. Lorenzo, close na kayo agad ng half-sister ko? Tumigil si Drake at ngumiti lang. Safety first. Napasinghal si Bianca. Of course, safety. Tahimik lang si Megan, pero bago siya lumakad pabalik sa mesa niya, dahan-dahan niyang inangat ang tingin at nagbitaw ng ngiti. Next time, Bianca, kapag alam mo madudulas ka, huwag mo isakto sa harapan ko. Halata kasi. Natahimik ang buong floor. May ilang napailing at napangiti ng palihim. Si Bianca na mula sa hiya at mabilis na tumalikod. Pagbalik ni Megan sa mesa, bahagyang tumawa si Drake. You're tough? Not really. Sanay lang ako na ganyan yung mga taong palagi akong sinusubukan. They try to ruin me. Well, I think they just learned not to. Natawa si Megan at sa unang pagkakataon, may bahagyang lambing sa kanyang ngiti. At sa gilid ng department na patingin si Bianca, naka-cross arms, naniningkit ang mga mata, at alam niyang hindi lang pride ang naapakan sa kanya. Tahimik ang gabi sa mansyon. Sa malawak na dining area, naroon si Veronica at Bianca. Parehong may hawak na baso ng wine, parehas na naka-lounge dress. Kapal na mukha ni Megan. Pinahiya ako sa harap ng lahat. Tapos ngayon, may bagong knight in shining armor agad. Umupo ng diretso si Veronica. Composed pero halatang mainit na rin ang ulo. You're too emotional, Bianca. Don't let her see that she's winning. Calm down, darling. Calm down? She made me look stupid in front of everyone. And now that new guy, Drake, is clearly siding with her. Veronica leaned back, a sly smile forming her lips. Then maybe we can use him. Use him? How? Simple. Naglagay si Veronica ng wine sa baso ng anak. Men like that, gusto nila ng validation. Nang feeling na special sila. You're young, beautiful, confident. Use that to your advantage. Mom. Ngumiti si Bianca.
Unti-unting nakuha ang ibig sabihin ng ina. You mean make him fall for me? Exactly. Once he's close to you, he'll take your side in everything. Sa loob ng kumpanya, malaking bagay yon. Kung nasa panig mo ang bagong engineer, mahihirapan si Megan na magmaneho ng mga project. Napaikot ang baso sa kamay ni Bianca. And knowing Megan, ayaw niyang magbukang immature. So even if she's jealous, she'll pretend she's fine. Oh, I love it. Ngumiti si Veronica, tila proud sa anak. Good. Pero Bianca, remember to play it smart. Si Drake mukhang hindi basta-basta mauuto. Kailangan maramdaman niyang genuine ka. Don't worry, Mom. I know how to play my cards. I'll make sure Megan regrets embarrassing me. Sagot ni Bianca habang tumayo at kinuha ang phone niya. Sa engineering office, si Drake ay abala sa blueprint ng bagong project model sa isang grupo ng executives kasama si Arturo Vasquez, ang ama ni Megan. Excellent presentation, Mr. Lorenzo. Your structural design approach is efficient, cost-effective. You remind me of myself when I was younger. Ngumiti si Drake at bahagyang nahihiya. Well, sabi ni Arturo at tumingin kay Megan na nasa gilid lang. Tahimik na nakikinig. I think we made the right decision hiring you. Tumango lang si Megan pero sa loob-loob niya, impressed din siya sa professionalism ni Drake. Hindi ito nagyayabang kahit purihin ng ama niya. Pagkatapos ng meeting, tinapik ni Arturo ang balikat ng lalaki. Drake, I'd like to invite you to our anniversary dinner this weekend. Gusto ng wife ko na si Veronica na mag-invite kami ng ilan mula sa company. It would be a good chance to know everyone better. Anniversary? Sagot ni Drake at bahagyang nagulat. I'd be honored, sir. Salamat po sa invitation. Good. Bring your appetite. Veronica loves hosting elegant dinners. Si Megan naman, abala sa pag-aayos ng folder na patingin sa kanila. Hindi niya alam kung bakit pero may konting kaba sa dibdib niya. Mainit pero maganda ang simoy ng hangin sa baybayin ng Batangas. Sa veranda ng private beach hotel, dahan-dahang nagsisidatingan ng mga bisita. Mga business partners, ilang board members at close friends ng pamilya Vasquez. Nakasuot ng royal blue evening gown si Megan. Simple pero napaka-classy. Nakabagsak ang kanyang buhok. May dangling earrings. Sa kanyang kamay may hawak na maliit na clutch bag. Tahimik lang siya pero kitang-kita ang aura ng sophistication. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw at dekorasyon, napakapit siya sa railing. Kumista pang reflection ng ilaw sa dagat. At sa isang iglap, parang bumalik siya sa dati. Naalala niya noon, nung maliit pa siya. Ganyan din ang setup tuwing wedding anniversary ng mommy niya at ng kanyang daddy. Pero puno ng tawanan at tunay na saya. Ngayon parang lahat peke. Lahat staged. Sweetheart. Tawag ni Arturo. Nakasmile habang yakap ang asawa niyang si Veronica. Nasa tabi nila si Bianca. Naka-red gown na halos masyadong daring para sa event. Napalingon si Megan at pinilit ang sariling ngumiti. Hi, Dad. Happy anniversary sa inyo. Lumapit siya at hinalikan ng pisngi ng ama. I'm glad you're happy. You should be happy too, anak. We're family. I want you to get along, okay? Tumango lang siya pero hindi niya nakuha magsalita pa nang dumating si Drake. Bagong gupit, naka-dark suit. Paglapit pa lang nito, agad siyang nilapitan ni Veronica. Oh, Drake! Bati ni Veronica na tila host na host ang dating. We're so glad you made it. Thank you for inviting me, ma'am. Si Bianca na kanina pa nakamasid, agad sumingit. Engineer Lorenzo, sabay kindat nito. You're clean and bago ang dating mo, ah. The aura is good. Didn't you know you could look this formal and handsome? Bahagyang natawa si Drake. Well, thank you, Miss Vasquez. Please, call her Bianca. We're like family here. Singit naman ni Veronica. Habang tumatakbo ang gabi, nagsimula ang program. May speeches, may mga toast, at gaya ng inaasahan. Si Bianca na naman ang star ng gabi.
Siya ang nagbasa ng prepared message for their parents. Mom, Dad? Bunga ni Bianca sa mic, sweet ang boses. You've shown me what real love looks like. And even though some people here might not understand that kind of bond, I'm grateful to witness it every day. Direkta ang tingin niya kay Megan nang banggitin ang huling linya. Tahimik lang si Megan, pero napayuko. Ramdam niya lahat ng mata nakatingin sa kanya. Pagbalik ni Megan sa mesa, nagbulungan na ilang bisita. Poor Megan. She's not even close to her stepmother. Naramdaman ni Drake ang tensyon. Lumingon siya kay Megan. At sa unang pagkakataon nakita niya kung gaano ito karupok sa likod ng pagiging composed. Pinilit ni Megan ngumiti pero halata sa mata ang lungkot. Matapos ang dinner, may pa-fun game si Veronica. Couples and partners trivia. Let's make this night more fun! Arturo and I will start of course but we also want to see teamwork from others, Drake. Why don't you pair with Bianca? Si Bianca naman syempre game na game. Oh, sure, let's do it! Sabay tapi kay Drake. Don't worry, we'll win this. Nakangiti lang si Drake, halatang medyo awkward. Okay. Habang nagsisimula ang laro, pinagmasdan lang sila ni Megan mula sa gilid. Tawa ng tawa si Bianca, todo dikit kay Drake, halatang sinasadya. They look cute together. Sa puntong yun parang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Hindi dahil selos, pero ramdam niya kung gaano silang isang pamilya. Lahat ng mga tao nakikita silang ganon, maliban sa kanya na tila outsider. Pagkatapos ng game, nagkaroon ng slow music. Lumapit si Drake kay Megan na tila nag-aalangan. Miss Vasquez, would you like to dance? Napatingin si Megan at nagulat. Huh? Oh, no, it's fine. You should. Ngunit bago pa siya makatanggi, nagsalita si Bianca mula sa kabilang mesa. Oh Megan, don't be shy. He's just being polite. Or naaawa siya sa'yo, huwag ka maarte. Natawa ang mga bisita. Napahiya si Megan. Ramdam niya ang init sa mukha niya habang nakatayo doon. Tahimik lang si Drake at halatang nainis sa nangyari. Lumapit siya at marahang inabot ang kamay ni Megan. Don't mind them. Let's dance, just for a minute please. Napatingin si Megan sa kanya. At doon niya lang napansin kung gaano kasincere ang mga mata ni Drake. Kahit saglit. Parang nawala ang bigat sa dibdib niya. Habang marahang sumasabay sa musika, naramdaman niyang may isang tao sa paligid na hindi siya tinitignan bilang kalaban o bilang anak ng first wife o ng boss niya, kundi bilang siya. Ngunit sa di kalayuan si Veronica at Bianca, magkasabay na tumikim, sabay sa lubong ng malamig na tingin kay Megan. Tahimik na naglalakad si Megan sa deck, habang dala ang tray ng mga drinks na ipapadala sana kay Bianca. Nakatingin siya sa malawak na dagat. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw. Parang kalmado pero may tagong lalim. Oy Megan! Napalingon siya ng tawagin ni Bianca. Wait lang! Can I talk to you? Don't worry, hindi kita aasarin. Tumingin si Megan at medyo nag-aalangan. Ano na naman to, Bianca? Relax, I just wanna talk. Lumapit ito, kunwari mahinahon. You know, minsan, naiintindihan ko kung ba't ka naiinggit sa akin. Napakunot ang noo ni Megan. What? Excuse me? I mean, come on. Look at you. Lagi kang tahimik, parang kawawa. Your dad's charity project? Huminga ng malalim si Megan. At pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo, Bianca. Gusto ko lang ng maayos sa trabaho. Yeah, right. At syempre nilalandi mo rin si Drake. Don't think I didn't notice, ha? Napaatras si Megan. Ramdam ang hangin mula sa likod niya. Di mo alam ang sinasabi mo. Oh, I do. Kanyan ka naman eh. Tahimik pero tuso. Bianca, tama na. Bakit tinamaan ka? At bago pa makapagsalita si Megan, biglang natabig ni Bianca ang kamay niya na sinadya niya naman talaga. Natapilok si Megan sa gilid ng kahoy na railing at bumagsak pababa sa malalim na bahagi ng tubig.
Megan! Sigaw ni Bianca pero halatang walang panik sa boses. Umakto pa itong inaabot kunwari ang kamay ni Megan. Tumingin siya sa paligid. At wala nakakita, tumalikod na parang walang nangyari. Sa loob ng venue napansin ni Jake na parang matagal nang wala si Megan. Have you seen Megan? Tanong niya sa isa sa mga waitstaff. Kanina po, nasa may deck yata kasama si Miss Bianca. The deck? Kunot no ang tanong ni Drake. Lumabas siya at nagmamadali. Pagbaba niya, sa hagdan patungong beach area, narinig niya ang mahinang tunog na hampas ng alon at isang sigaw. Megan? Tawag niya pero walang sumagot. Paglingon niya sa gilid ng deck, may nakita siyang isang kamay na lumilitaw at lumulubog sa tubig. Damn it, shit! Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya at tumalon sa dagat. Lumangoy siya patungo sa direksyon ng katawan. Ramdam niya ang lamig ng tubig at bigat ng gown ni Megan habang inaangat niya ito. Megan, hold on! Sigaw niya habang nilalapit sa dalampasigan. Walang malay si Megan, namumutla at nanginginig. Pinagapang ni Drake ang kamay sa likod ng leeg nito at marahang sinimulan ng CPR. Come on, Megan, breathe! Hanggang sa bigla itong umubo. Lumabas ng tubig sa bibig at humahabol ng hininga. Hey, are you okay? Basang-basa sila pareho. Si Drake hawak ang pisngi ni Megan. Nanginginig sa lamig pero ang tanging maririnig lang malakas sa tibok ng puso nila. Drake, si Bianca, Shh! You don't have to talk right now. You're safe, okay? I got you. Pero habang yakap siya ni Drake, ramdam niya ang kakaibang sakit sa dibdib. Hindi lang dahil muntik na siyang mamatay, kundi dahil alam niyang may mas malalim na dahilan kung ba't gusto siyang mawala. Pagkatapos ng ilang minuto, inalalayan siya ni Drake papunta sa parking area. Let's get you out of here. You're shaking. Ayoko munang bumalik sa loob. Hindi ko sila kayang harapin. Then we won't. Come with me. Hindi na siya nakatanggi. Tahimik na nagmaneho si Drake kahit pareho silang basang-basa. Tunog ng mahinang makina at ulan na biglang bumuhos ang maririnig. Pagdating nila sa kondo, agad siyang inalalayan ni Drake. Bathroom's over there. You can shower first. I'll get you some clothes. Habang nakatalikod si Drake, tahimik lang si Megan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, kung takot, hiya o pasasalamat. Pero isang bagay ang malinaw. Ito ang unang beses na may totoong taong nag-alala sa kanya. Paglabas niya ng banyo, suot ang malaking hoodie at jogging pants si Drake. Amoy na amoy niya ang kape at chamomile tea. Nakaupo si Drake sa couch, may towel sa balikat. Feeling better? A bit. Tahimik sila na ilang sandali bago muling nagsalita si Megan. Kung di ka sumunod baka wala na ako. Tumingin si Drake sa kanya. Diretso sa mata. Don't say that. You're here. That's what matters. Parang lahat gusto ako mawala. Napayo kong saad ni Megan. Pinipis silang tasa ng tsaa. Nilapitan siya ni Drake at marahang umupo sa tabi niya. Then let me be the first person who doesn't. Nilingon niya ito at sa unang pagkakataon, bumigay ang mga matang matagal ng pinigilan ng luha. Tahimik lang si Drake, pero inalok nito ang balikat at doon siya tuluyang umiyak. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, may taong handang tumindig sa tabi ni Megan kahit hindi niya hinihingi. Kinabukasan, maagang pumunta si Megan sa bahay nila. Still pale, may mga gasgas pa sa braso. Pagpasok niya, nakita niya agad ang ama sa veranda nagbabasa ng dyaryo. Kasama nito si Bianca at ang stepmom nilang si Veronica. At parehong parang wala nangyari, kung umasta. Dad, ibababa na sana niya ang bag pero nanginginig ang kamay niya. Kailangan natin mag-usap. Tumingin si Arturo at medyo nagulat. About what, Iha? About what happened last night. Lumapit si Megan at diretso ang tingin kay Bianca. She pushed me. Dad, sa may deck, kung di ako nakita ni Jake baka, wow, hold on. Anong pinagsasabi mo? Nahulog ka kasi clumsy ka, ako pa sinisi mo? Hindi totoo yan. Halos manginig sa galit si Megan. Sinadya mo yun, Bianca? Narinig ko pa lahat ng sinabi mo bago mo ako. Enough! Sigaw ni Arturo sabay hampas ng dyaryo sa mesa.
Tahimik ang buong veranda pati mga alila na pahinto. Dad, I almost died. Hindi ako marunong lumangoy. Alam mo ba kung gaano ako katakot that time? Tumayo si Arturo. Mabigat ang buntong hininga. Megan, pagod na ako sa drama niyo magkapatid. Lagi na lang may gulo kapag andyan ka. Pero ako yung biktima dito. Di lahat ng bagay kailangan palakihin. Kung nahulog ka, maging maingat ka na lang sa susunod. Tumingin siya sa stepmom na kunwari malungkot. Veronica, please talk to her. Arturo, hapagod lang si Megan. You know how sensitive she gets. Parang binuhusan ng yelo si Megan. Sensitive? Ganun ba yun sa inyo? Enough! Stop raising your voice! Tumingin siya kay Megan, malamig at parang ibang tao. Wala akong oras para sa ganyang kwento. I have meetings, Megan. Hayaan mo na lang, don't cause more trouble. Natigilan siya. Tuluyang tumulo ang luha niya pero pinunasan niya yon. Fine. Kung ayaw mo maniwala, hindi ko na alam. Lumabas siya ng bahay. Bitbit ang bigat sa dibdib habang sila Bianca at Veronica nagkatinginan at may bahagyang ngiti sa labi. Lumipas ang ilang linggo. Nasa Singapore si Megan para sa company project nila. Kahit abala siya, hindi mawala sa isip niya ang huling usapan nila ng ama niya. Paulit-ulit niyang inisip ang huling linya nito. Isang gabi, habang inaayos niya ang report sa laptop, tumunog ang cellphone. Unknown number pero local PH. Hello? Megan? Boses ng housemaid nila sa bahay. Nanginginig. Si Sir Arturo po nasa ospital. Ano? Ano nangyari? Bigla pong inatake, ma'am eh. Si Ma'am Veronica po ang tumawag na ambulance pero hindi pa po siya nagigising. Diyos ko! Nabitawan ni Megan ang cellphone. Nanginginig ang kamay. Uuwi ako as soon as possible. Sa eroplano tulala si Megan sa balita. Sa isip niya, paulit-ulit bumabalik ang huling eksena sa veranda. Ang sigaw ng ama, ang malamig nitong tingin, ang mga salitang hindi niya naagapan. Bumubulong siya sa sarili habang pinipigil ang luha. At di mo nala ako pinakinggan, Dad. Pagdating ni Megan sa ospital, diretso siya na ICU, naka-face mask pa, pero bakas sa mukha niya ang pagod mula sa biyahe. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang amang si Arturo. Nakaratay, may mga tubo at monitor sa tabi. Parang tumigil ang kanyang mundo. Dad, mahina niyang tawag, halos pabulong. Lumapit siya, dahan-dahang hinaplos ang kamay ng ama. Mainit pa, pero ramdam ang kahinaan. Napasinghap siya. Napapikit habang pinipigil ang luha. Oy, Megan! Boses ito ni Veronica mula sa likod. Nakatayo ito, naka-designer dress pa rin kahit ospital. Sa tabi niya si Bianca, naka-cross arms at halatang walang gana. Bumiyahe ka pa talaga. Sabi ni Veronica. Wala naman tayo magagawa kundi maghintay. Lumingon si Megan. Pinilit ngumiti kahit nanginginig. Of course. He's my father. I value him. Kayo ba? Hindi sumagot si Megan. Nilapitan niya ulit ang ama. Inayos ang kumot. Tahimik lamang si Bianca sa gilid, pero bakas ang inis sa mukha nito. Pag-uwi ni Megan mula ospital, tahimik sa loob ng kanyang sasakyan. Nakatingin sa labas ng bintana, habang umaandar sa kahabaan ng Forbes Village ang kotse. Wala siyang marinig kundi tunog ng makina at mahinang tikatik ng ulan sa windshield. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng matagal na katahimikan. Miss Megan. Mahina at nanginginig na boses ang bumati sa kanya mula sa gilid ng sala. Si Yaya Rosa, ang pinakamatagal ng yaya ng pamilya. Nakatayo sa may hagdan, nag-iimpake, may maliit na bag sa tabi at halatang iiyak. Yaya, saan pupunta? Sabi ni Megan na tagad lumapit. Tumango si Rosa. Halos umiwas ng tingin. Magre-resign na ako, iha. Matagal ko ng balak ito. Hindi ko lang masabi noon. Bakit? Dahil ba kay Mom? Tanong niya. Tahimik si Yaya Rosa, pero lumalim ang buntong hininga. Hindi naman sa ganon, iha, pero napakahirap makisama. Lahat ng ginagawa ko ay mali sa paningin nila. Ano pong ibig niyong sabihin?
Umupo si Megan sa sofa at pinilit maging kalmado. Lahat po. Sabi ni Rosa, dahan-dahan, parang nagiiwan ng bawat salita. Simula nang siya nag-asikaso sa pagkain ni Sir Arturo, hindi na ako pinapahawak sa kusina. Sabi niya sensitive daw ang panlasa ni Sir, kaya dapat siya lang ang naghahanda. Ako po ay nagpe-prepare dati ng breakfast, lunch, pati mga gamot, pero ngayon kahit tubig ayaw niyang ipahawak sa akin. Napatingin si Rosa sa sahig. Nanginginig ang kamay habang pinipisil ang bag. Minsan napansin ko, iba na ang amoy ng iniinom ni Sir na kape. Parang mapait, parang may halong gamot. You mean may nilalagay siya? Hindi ko po sigurado. Pero noong minsan, nahuli niya akong tinitignan yung taas, nagalit siya. Ang mga kamay niya mahigpit na nakasapu sa tuhod. Pero nananatiling kalmado ang muka. Maaga pa lang busy ang buong opisina ng Vasquez Construction Group. May nagmamadaling staff na may hawak ng blueprints. May mga meeting sa bawat sulok at ang tunog ng printer at tawag sa telepono. Sa gitna ng lahat ng iyon, pumasok si Megan. Naka-black tailored suit, sleek ang buhok, walang makeup na sobra pero litaw ang ganda. Habang naglalakad siya papunta sa boardroom, napansin niya sa malayo si Drake. Nakatayo sa may drafting area. May kausap na engineer at si Bianca. Nakasandal sa mesa nito. Hawak ang isang kape at nakatawa. Sandaling huminto si Megan. Walang selos sa mga mata. Pero may halong mapait na awareness. Parang gusto niyang matawa sa irony. Of course, the plan is working. Bulong ng isip niya. Ngumiti siya, bahagya lang at tumuloy sa boardroom. Pagkapasok niya, naroon si Veronica. Nakaupo sa dulo ng mesa na parang siya ang boss. May kasama ilang board members at accounting heads. Nang makita siya, agad tungumiti ng peke. Megan, perfect timing. We're just discussing some changes in the company's management flow. Since your father is still recovering, I thought it's best na mag-reorganize tayo. Alam mo naman, para hindi magulo. Maayos niyang inilapag ang folder sa mesa, saka umupo. Reorganize, meaning aalisin ang ilang key positions. Mahinahon niyang sabi, exactly, like project consultancy. You've been juggling a lot, maybe you need a break. Sabat ni Bianca nang nakangisi. Napatingin si Megan sa babae, matalim at walang takot. Really? Or maybe someone just wants my position. Kumunot ang noo ni Bianca. Don't be dramatic, we're just concerned. You've been distracted lately, Dad's in the hospital and you think I'm weak. Putol ni Megan. Malamig pero mababa ang boses. Tiningnan niya isa-isa ang board members sa ngumiti. I can assure you, I'm functioning just fine. In fact, I've been reviewing the project contracts personally, and I noticed some discrepancies. Nagkatinginan ng mga board members. Si Veronica halatang kinabahan pero pilit ngumiti. Discrepancies? Baka clerical error lang yan, Megan. Alam mo naman marami tayong papeles. 3 contracts were rerouted through dummy supplier. Same address, different name. And the approval signatures are yours. Parang may bomba na sumabog sa gitna ng meeting. Si Bianca napakunot ang noo. That's impossible. You're just twisting things para magmukhang... Para magmukhang ano, Bianca? Para magmukhang mas magaling ako sa'yo? Sorry, pero hindi ko kailangan patunayan yan. Isa sa mga board members na si Mr. Ramos ang nagtaas ng kamay. Ms. Vasquez, totoo bang may supporting documents kayo? Yes, and I've already forwarded copies to Dad's lawyer. Effective today, the company's finances will undergo full audit. Kung wala kayong tinatago, I'm sure you'll have no problem with that. Halata sa mukha ni Veronica ang tensyon, pero agad niyang pinilit ngumiti. Of course, Megan. Anything for transparency. We all want what's best for the company. Good. Then let's start by doing things right. Sagot ni Megan ng kalmado. Tumayo siya at kinuha ang folder at naglakad palabas ng boardroom, tuwid, elegante at hindi na lumingon pa, kahit nakakarinig siya ng mahinang bulungan. Paglabas niya nasalubong niya si Drake sa hallway. May dalang papeles to, halatang galing site. Hey, you okay? You look different today. Different's good, Engineer Lorenzo. Sometimes you have to be someone else to survive. Something happened in there, didn't it?
Nothing I can't handle. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang tawanan sa kabilang dulo ng hall. Si Bianca muling nakikipagkwentuhan kay Drake, pati na sa assistant nito. Tila sinasadyang mapansin. Tahimik ang buong restaurant, isang private place sa BGC na madalas gamitin ng mga executive dinner meetings. Sa gitna ng mahabang mesa, si Megan ay nakaupo. Eleganting naka-navy blue blazer, may hawak na wine glass, habang tahimik na nakikinig sa presentation ng architect. Sa tabi niya si Drake, nakatingin sa laptop screen, habang mahinang nagsasalita tungkol sa expansion project ng company sa Cebu. If we finalize the structural audit this week, we can start the site prep by Monday. Sabi ni Drake, kalmado at professional. Tumangulang si Megan, pero may bahagyang pagod sa mga mata niya. Mula nang ma-ospital ang ama niya, halos araw-araw puro trabaho na lang ang ginagamit niya sandata. Walang tulog, walang pahinga, kahit ang mga ngiti niya parang parte lang ng performance. Good work, sabi niya bago humigop ng alak. Nagkatinginan sila ni Drake sandali. Hindi niya alam kung nakikita nito ang pagod na tinatago niya sa likod ng mapayapang muka. Pero bago pa man niya maibaba ang baso, tumunog ang cellphone niya. Lahat napatingin sandali sa kanya. Excuse me. Lumabas siya ng private room, dala ang phone. Tumungo sa hallway ng restaurant. Pag-swipe niya ng answer button, lumabas ang pangalan ng nurse na nag-aalaga sa kanyang ama. Hello, Nurse Liza? Ma'am Megan, si Sir Arturo po, kanina lang po. Bakit ano nangyari? Narinig niya ang pag-ubo sa nagsalita. Wala na po si Sir, sinubukan po naming i-revive pero... At doon nawala ang tunog ng paligid. Parang biglang nabingi si Megan. Wala siyang marinig kundi ang mabigat na tibok ng puso habang unti-unting bumabagsak ang mundo. Wala siyang salitang nasabi na hindi niya alam kung paano ibababa ang cellphone. Nakatitig lang siya sa sahig habang dahan-dahan nang dumadaloy ang luha sa pisngi niya. Tahimik, walang hikbi. Pagbalik niya sa mesa, tulala siya. Megan, everything okay? Tanong ni Jake, tumayo ito agad. Ngumiti lang siya, pilit, pero mahina. He's gone. At bago pa man niya mapigilan, kinuha niya ang bag at umalis. Mabilis sa mga sumunod na araw. Parang nanonood lang siya ng pelikula ng kanyang sariling buhay. May mga taong umiiyak, may mga kamay na humahawak sa kanya, may mga bulong ng condolences pero lahat yun parang tumatagos lang sa kanya. Sa harap ng kabaong nakatayo siya, nakaitim, malamig ang tingin. Wala na ang ama niyang minsan, tinitingala niya. Kahit minsan nagkamali ito. At ang sakit, hindi lang dahil sa pagkawala kundi dahil sa lahat ng hindi nila nasabi sa isa't isa. Ngunit kahit gaano siya kahigpit kumapit sa alaala, hindi niya na maibabalik pa ang kanyang ama. Matapos mailibing si Arturo, tila nawala ang kulay ng mundo. Ilang araw siyang hindi lumalabas ng kwarto, hindi kumakain ng maayos, hindi rin nakakatulog. Habang si Veronica at Bianca abala sa kung ano-anong legal matters tungkol sa estate, siya naman nakaupo lang sa harap ng bintana. Hawak ang isang lumang larawan nila ng ama niya. Hanggang isang hapon tinawag siya ni Veronica. Nandoon din ang abogado. Megan, we've just finished reviewing your father's last will and testament. Tahimik lang siya, pinilit maging composed. According to Sir Arturo's final will, all major assets, including the company shares and properties, are to be transferred to Mrs. Veronica Vasquez and to her daughter, Bianca Vasquez. Napasinghap si Megan. Excuse me. However, Mr. Vasquez left a modest trust fund for you, Miss Megan. It's enough to sustain your living expenses for a few months. Walang salita mula kay Megan. Nang umalis siya sa kwarto, walang tumawag sa kanya. Ni si Veronica walang pakialam. Abala sa pagsasara ng mga dokumento. Habang si Bianca nakangising pa simple. Mabilis sa mga sumunod na oras. Parang automatic na gumagalaw ang katawan niya. Binuksan niya ang lumang aparador. Kinuha ang iilang damit. At pinasok sa maliit na maleta. Paglabas niya ng mansyon, madilim na. Umihip ang malamig na hangin. Nilalaro ang buhok niyang magulo na ngayon.
Sa harap ng gate, tumigil siya sandali. Pinagmasdan niya ang malaking bahay na minsan naging tahanan niya. Hanggang sa tuluyang pumatak ang ulan. Saka doon niya naramdaman lahat ng sakit na pilit niyang kinukulong. Tumingala siya sa langit. Hinayaan ang ulan na haluin ang luha niya. Tapos dahan-dahan siyang lumakad palayo. Sa bawat hakbang, unti-unti siyang nagiging ibang tao. Sa isang maliit na probinsya nakaharap siya ng pansamantalang kanlungan. Si Megan Vasquez, ang babaeng minsang laman ng business magazines, wala na ang dating marangyang pamumuhay. Umagang-umaga habang tahimik siyang nagtitimpla ng kape, tumunog ang cellphone niya. Ano number na matagal na. At paulit-ulit itong tumatawag. Pero gaya ng mga nakaraang linggo, hindi niya ito sinagot. Tinitigan lang niya ang screen hanggang sa mag-missed call ito. Ibinalik niya ang cellphone sa mesa at binuksan ang laptop. Sa screen nakadisplay ang ilang business news article. Ang stepmom niya na ang may kontrol sa buong kumpanya. Kinuha niya ang envelope sa drawer na may lamang kopya ng financial reports, bank transactions, at ilang lihim na kontratang nakuha niya mula sa dating accounting staff ng kumpanya na loyal sa ama niya. Hindi ko kailangang bumalik bilang anak na may-ari. Babalik ako sa kanila bilang problema. Bulong niya habang binubuksan na isang blueprint ng bagong project ng Vasquez Construction. Sa gilid ng mesa may isang lumang calling card mula sa Private Business Intelligence and Audit Services. Kinuha niya yon. Tiningnan sandali at marahang tumango. Tumayo siya, kinuha ang trench coat na nakasabit sa likod ng upuan at lumabas ng bahay. Binabaybay niya makitid na daan papunta sa terminal. At sa unang pagkakataon matapos ng isang taon, humakbang si Megan Vasquez, palayo sa tahimik niyang bahay at buhay papunta sa mundo kung saan siya nabagsak noon. Pagkalipas ng isang taon, ibang-iba na si Megan Vasquez. Hindi na siya yung babaeng umalis ng Maynila na luhaan, sugatan at walang direksyon. Natuto siyang tumayo sa sariling paa at nagtagumpay gamit ang sariling sikap. Ang maliit na lupang minana niya sa probinsya. Napalago niya sa loob ng ilang buwan. Mula sa simpleng organic farm, naging supplier na ito ng ilang hotel at restaurant chain sa lungsod. Nakabili ng sariling kondo, babalik muli sa Maynila para mangyari ang dapat mangyari. Habang nakatayo siya sa terrace, tangan ng tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang ilaw ng lungsod. May kakaibang ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang business summit. Isang event na dinaluhan ng kilalang kumpanya, kabilang ng Vasquez Construction. Tahimik siyang pumasok sa venue. Suot ang itim na dress na simple pero elegante. Hindi siya kailangang ipakilala. Sapat na ang presensya niya para mapalingon ng mga tao. Habang naglalakad siya papunta sa loob ng hall, napansin niyang marami ang napapabulong. Ilang dating kakilala sa industriya, ilang reporters. Hindi nila inaasahan na makikita siya ulit. Buhay, maganda at matagumpay. Pagpasok niya sa function area, naroon si Veronica at Bianca, abala sa pakikipagkamay sa mga investors. Pero bago pa sila magkapansinan, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa gilid. Di ko akalain may kita ka rito. Lumingon siya at doon niya nakita si Drake Lorenzo. Pareho pa rin, matikas, malinis, at may ngiting parang sanay gumawa ng gulo sa puso ng kahit sinong babae. Pero ngayon iba na ang tingin ni Megan sa kanya. Engineer Lorenzo, tagal na rin. Malamig ngunit maayos niyang pagbati dito. Bahagyang umiti si Drake. Matagal na nga. Pero hindi ko pa rin alam kung dapat ba ako matuwa o mainis sa'yo. At bakit naman? I've been calling you for months, Megan. I tried reaching to you. Saglit na nanahimik si Megan. So it's you. Bakit? I thought you were engaged to Bianca. Why bother me then? Napangisi naman si Drake. No way. Rumors lang yun. Your dear half-sister confessed to me. Ha? Kawawa pa rin siya kahit kailan. Lumapit si Drake ng bahagya. Bumaba ang tono ng boses. I wanted to tell you about your father's case. Nanigas si Megan. Ang malamig na hangin ng aircon sa hall biglang naging usok na humahapdi sa kanyang dibdib. Anong sinasabi mo? Hindi ko dapat sinasabi to rito.
But there are things in the company files, things Veronica tried to hide. Your father's last directives weren't deleted. They were overwritten. Parang biglang nabingis si Megan. Sa dami ng pinagdaanan niya, ito lang ang salitang kailangan niyang marinig. Overwritten. Yun ang tumama sa kanya ng malalim. Ngayon lang siya muling tumingin ng direkta sa mga mata ni Drake. Ba't mo sinasabi ito sa akin, ha? Because you deserve to know the truth. At dahil hindi ako bulag sa ginagawa nila. Bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Bianca. Suot ang puting cocktail dress at may ngiting pilit pang maganda. Oh, look who's here! My long-lost sister, back from her provincial vacation. Ngumiti si Megan ng bahagya. More like business expansion. You know, some people don't need daddy's money to succeed. Biglang tumigas ang panga ni Bianca, pero pinilit niyang tumawa. Well, good for you. I just hope you're not here to cause drama. Drama? Hindi ako mahilig sa drama, Bianca. Mas gusto ko ang eksenang may katotohanan. Ngumiti si Megan at marahang binaba ang baso ng champagne na hawak. Well then, I'll let you enjoy the event. But we'll be seeing each other again, I'm sure. Pagkatapos, tinalikuran niya ang dalawa. Composed, graceful, pero may apoy sa bawat akbang. Habang papalayo siya sa hall, naramdaman niya ang mabilis na paghabol ni Drake. Megan, sandali. Tumigil siya pero hindi lumingon. Call me if you need help, please. At naglakad siya palayo. Iniwan si Drake na nakatingin lang sa kanya. Tahimik ang buong boardroom. Ramdam ni Megan ang bigat ng katahimikan habang isa-isa niya inilalabas ang dokumentong hawak. Sa harap na mahabang mesa naroon si Veronica. Halatang nagpipigil ng galit. Si Bianca naman ay tila kinakabahan ngunit nagmamatigas pa rin ang muka. Lahat ng ito, mga resibo, transaction, mga papeles na may pirma mo, Veronica. Nilipat mo ang pondo ng kumpanya sa personal accounts mo 4 years. Nagkatinginan ng mga board members. May ilan na agad nagbukas ng folder. May mga kilay na tumaas, may iba namang halatang nagulat sa mga numero. Walang kwenta yung mga papel na yan. Sigaw ni Veronica, tumayo at tinapunan ng tingin si Megan. Anak ka lang ni Arturo. Wala kang karapatang pagbintangan ako sa kumpanya namin. Di ko kailangan magbintang. Sapat na mga ebidensya. May mga witness ako, mga dating accounting staff na pinilit yung paalisin. Hindi mo alam ang sinasabi mo? Singhal ni Bianca. Halos lumapit kay Megan. Gusto mo lang agawin ulit lahat. Jealous ka lang kasi wala ka sa posisyon namin ngayon. Biglang sumabog ang ingay sa loob. Nagbubulungan. May nagtatanong. May nagbukas ng laptop. Ilang minuto lang may isa ring board member na nagsalita. Ma'am Veronica, kung totoo ito nasa dokumento, we're facing criminal liability. Embezzlement ito. Halos di makapagsalita si Veronica. Nanginginig ang boses. Kundi dahil sa akin matagal nang bagsak ang kumpanyang ito. Tahimik lang si Megan. Tumayo siya sa kamarahang tumingin sa lahat na nasa silid. Hindi na kailangan ng sinungaling para magpatakbo ng negosyo. Ang kailangan ng kumpanya, respeto, integridad at katapatan. 3 bagay na hindi niyo kailanman matututunan. Pagkatapos noon, lumabas siya ng silid nang walang pag-aalinlangan. Naiwan ng mag-ina, mga board members na unti-unting tumalikod sa kanila. Ilang linggo ang lumipas, mabilis ang pagbagsak ng lahat. Lumabas sa balita ang iskandalo, kinasuhan si Veronica at kasabwat, na-freeze ang mga accounts nila, nawalan ng ari-arian ng bahay na negosyo ng pangalan. Samantala si Megan tahimik lang sa opisina, tinutulungan ni Jake na ayusin muli ang kumpanya. Lagi itong nasa tabi niya. Hindi para makialam, kundi para alalayan siya sa bawat desisyon, sa bawat paghinga. Hindi ako makapaniwala. Sabi ni Jake isang gabi, habang magkasabay silang lumalabas ng opisina, na kaya mong harapin sila ng gano'n ng walang takot. Hindi dahil hindi ako natatakot, Drake. Natakot ako pero mas natakot ako hindi gawin ang tama. Tumangulang si Drake, ramdam ang bigat sa tono niya. Pagkalipas ng ilang araw, isang tawag mula sa abogado ng ama niya natanggap ni Megan. Ang tinig sa kabilang linya ay mababa at mahinahon. Miss Vasquez, may kailangan ka makita. May iniwang liham si Mr. Arturo Vasquez.
Isang huling will and testament ay sinulat niya bago siya pumanaw. Hindi ito naibigay noon dahil tinago ng ibang partido. Sa law office, nakaupo si Megan sa harap na abogado. Tahimik habang binubuksan nito ang sobre. Isang simpleng sulat, may pamilyar na pirma sa ibaba. Para kay Megan. Kung sakaling di na kita makitang muli at makausap, gusto ko malaman mo na lahat ng pag-aari ko. Kabilang ang Vasquez Construction Group ay nakapangalan sa'yo. Pinili ko manahimik noon dahil gusto ko matutunan mong tumayo sa sarili mong paa. Pero alam kong darating ang araw na ikaw ang magtatama ng lahat. Ang abogado ang nagbasa nito. Dahan-dahang napaluha si Megan habang binabasa sa kanya ang bawat linya. Pag-uwi niya, dinalaw niya si Veronica at Bianca. Sa isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila, nadatnan niyang magulo at marumi ang paligid. Si Veronica tila matanda na. Wala nang make-up. Si Bianca naman ay tulala at wala na ang yabang sa muka. Nilapag niya ang sobre sa mesa at marahang nagsalita. Wala na akong galit. Pero sana kahit ngayon, maintindihan niyo na hindi pera o posisyon ang sukatan ng halaga ng tao. Walang sumagot. Tanging hangin lang ang naririnig sa loob ng maliit na kwarto. Paglabas niya, sinalubong siya ni Drake sa labas. Nakasandal sa kotse, naghihintay. Ready ka na? Tumango si Megan at pinahid ang luha. Matagal na. Tahimik ang umaga pero ramdam ni Megan ang kakaibang sigla sa loob ng opisina. Hindi na ito tulad ng dati. Wala nang tensyon na takot. Ang dating malamig at madilim na mundo napalitan ng liwanag. Kulay at ng presensya ni Drake. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Hawak ang tasa ng kape. Habang pinagmamasa ng mga empleyadong masayang nagtatrabaho. Ilang linggo matapos maayos ang kumpanya, nagpa siya si Megan na bumisita sa puntod ng ama niya kasama si Drake. Tahimik silang naglakad sa sementeryo. Si Megan, nakasuot ng simpleng puting dress at may suot na sunglasses. Si Drake naman nasa likod at parang anino niya. Dad, nagawa ko na po lahat. Hindi man perpekto pero tinapos ko. And I hope you're proud of me. Aniya at inilapag ang rosa sa puntod. Sandaling katahimikan ang bumalot. Lumapit si Drake at nilagay ang kamay sa balikat niya. He'd be proud of you, Megan. You raised a fighter. Alam mo, Drake, minsan naisip ko kung di ka dumating baka tuluyan akong bumitaw. Di mo naman ako kailangan para maging matatag eh. Pero kung ako ang dahilan para ngumiti ka ulit, di ko yun bibitawan. Drake, mahina niyang sabi. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit ang lalaki hanggang halos magdikit na ang kanilang labi. Pwede? In front of my dad? Tumawa siya bago marahang pumikit. Ang halik ay banayad sa una. Maingat, parang takot sirain ang sandali. Pero nang magtagal naging totoo na. Lumipas ang ilang linggo, sumapit ang kaarawan ni Megan. Kala niya simpleng dinner lang ito kasama si Drake. Silang dalawa lang sa isang rooftop restaurant na overlooking ang city lights. Nakasuot siya ng beige dress, habang si Drake nakaputing polo na bahagyang nakabukas ang unang botones. Happy birthday. Drake, sinabi ko na sa'yo, ayoko ng regalo. Di mo pa nga binubuksan? Tinatanggihan mo na? Napailing siya. Binuksan ang kahon. Sa loob isang silver necklace. May maliit na pendant na hugis pusong may nakaukit na titik na D and M. Hindi sing-sing pero may ibig sabihin yan. And what is it? Pag sinuot mo yan, ibig sabihin handa ka na ulit magmahal. At kung sakali ako sana yung pipiliin mo. At parang may kasunod to. Tumayo si Drake at kinuha ang kamay niya at biglang lumuhod. Kasi may kasunod nga. Drake naman eh. Will you marry me? Can I spend the rest of my life with you? Hindi siya agad nakasagot. Pero nang tiningnan niya ang mata ni Drake, nakita niya roon ang tahanan na matagal niyang hinahanap. Tumango siya, sabay tawa sa gitna ng mga luha. Yes, Drake, of course. I love you. Ilang buwan ang lumipas at ginanap ang kasal sa isang garden venue sa Tagaytay. Puno ng bulaklak, puti at ginto ang tema. Sa likod ng altar, tanawang asul na langit. Nang pumasok si Megan, lahat ay napahinto. Ang dating babaeng sugatan,
Ngayon kumikislap sa kumpiyansa at kapayapaan. Sa reception, may dalawang panauhing hindi niya akalaing makikita pa, si Bianca at Veronica. Tahimik lang ang mga ito at halatang nag-aalangan. Pero lumapit si Megan, dala ang ngiti ng kapayapaan. Salamat sa pagpunta, masaya ako nandito kayo ngayon. Napaiyak si Bianca sa bayakap. Salamat Megan, sana maging masaya ka. Masaya ako. Sana kayo rin balang araw. Sa isang villa sa Bali, umaga ng unang araw nilang bilang mag-asawa. Mahina ang hampas ng alon at may sinag ng araw na pumapasok sa silid. Nagising si Megan dahil sa halik ni Drake sa leeg niya. Good morning, Mrs. Lorenzo. Good morning. Ang aga mo namang mga istorbo. Hindi to storbo. Sabay halik ulit sa balikat niya. Araw-araw kitang gigisingin ng ganito. Nagpatuloy lang ang mga buwan. Pareho lang lagi ang umaga nila. Gising na si Megan, hawak ang isang folder ng proposal para sa bagong housing project ng Vasquez Construction Group. Nasa kabilang braso ni Drake ang kanyang ulo. Ngunit biglang sumiklab ang kirot sa tiyan niya. Sandaling napahawak siya doon. Napaungol si Drake, nagising, at agad napansin na ekspresyon ng asawa. Love, okay ka lang? Ngumiti lang si Megan at pilit pinapawi ang kaba. Gutom lang ako, di pa ako nag-aalmusal. Pero napansin ni Drake na parang namumutla ito. Di ako maniniwala dyan. Halika na, pumunta tayo sa doktor. Ngayon na. Sa klinik, habang hinihintay ang resulta ng test, kabado si Megan. Hindi niya maintindihan kung ba't nanginginig ang daliri niya habang hawak ang kamay ni Drake. Nakatingin ito sa kanya, puno ng pag-aalala pero may halong lambing. Love, kahit ano pa yan kakayanin natin ha? Bago pa siya makasagot, bumalik ang doktor ng may ngiti sa labi. Congratulations, Mrs. Lorenzo, 2 months pregnant ka. Ano ho? Sigurado po kayo? Yes, here. Kita na yung heartbeat oh. Napatakip ng bibig si Megan, habang si Drake natulala sandali, bago tuluyang napangiti ng malaki. Nilapitan niya si Megan at sa kamarahang hinaplos ang mukha nito. Megan, magkakababy na tayo. At doon bumuhos ang luha niya sa sobrang saya. Hindi ko alam kung paano maging nanay. You'll be perfect. You've always been strong, Megan. At ngayon may dahilan ka na mas maging matatag para sa atin, para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, binawasan ni Megan ang trabaho. Kahit pa ayaw niya sanang magpahinga, si Drake na mismo ang nagtakda ng schedule at rule para sa kanya. Bawal ang stress, bawal ang overtime, at laging may fresh fruit juice sa tabi ng mesa. Isang gabi habang naglalakad sila sa beach resort, kung saan sila unang nagkalapit ni Drake noong anniversary party ng kanyang ama at ni Veronica. Doon siya sandaling pinahinto ni Drake sa gitna ng buhanginan. Naalala mo dati? Of course. Dito muntik na ako mamatay, no? Pero ikaw yung dahilan kung ba't ako nabuhay. Kung ba't ako nabigyan ng pagkakataon. Simula ngayon, hindi na kita papayagang masaktan. Kahit sino pang humarang, kahit ilang unos pa, aalagaan ko kayo. Ikaw at yung maliit na buhay na to. Pagbalik nila sa bahay, dumaan sila sa puntod ni Arturo. Tahimik lang si Megan, nakatayo sa harap ng lapida, habang hawak ang mga bulaklak. Tad, magkakaroon ka na ng apo. Hinawakan siya ni Drake mula sa likod, yakap na puno ng pagmamahal at paggalang. Nagpatuloy sila maglakad pa uwi, magkahawak kamay, sabay na nakangiti. Sa wakas wala nang hadlang. Pagkalipas na ilang linggo, habang nagluluto si Megan ng agahan, niyakap siya ni Drake mula likod. Good morning, soon to be hot mom. Ang aga niyan ha. Ano magagawa ko, di ba? Lalo kang gumaganda araw-araw. Flattery won't get you breakfast. But maybe a dessert. Sabay kendat ni Drake habang tinititigan niya na may halong lambing at kasamaan. Drake Lorenzo, sige. Niyakap lang siya ng lalaki sa kabila ng kanyang sinabi. Marahan ang yakap at halos wala ng pagitan. You're my home now, Megan. And our little one is her forever. Habang nakatingin siya sa salamin, hinaplos ni Megan ang kanyang tiyan. Di lang siya basta nagtagumpay. Nakabangon siya. Nagpatawad at higit sa lahat natutong magmahal muli.
At ngayong may bagong buhay na tumitibok sa loob niya, alam niyang hindi lang ito panibagong simula, kundi isang kwento ng pag-ibig at pagmamahalan na walang hanggan. The end.